Guys, may dalawang bagong magagandang updates si Attorney Harry Roque mula sa The Hague, Netherlands tungkol kay ex-President Rodrigo Duterte. Unang-una, nare-recognize na daw ng current judge na to na si Judge Joanna Corner ang edad, ang pagkamahina na ni ex-President Duterte sa kanilang facility dyan sa ICC. Natutumba na nga. At syempre, 82 years old na siya, kini-question ngayon ng judge kung dapat bang tuloy-tuloy ang presensya at ang participation ni ex-President Duterte sa paglilitis na gagawin sa kanya. At sabi nga, ang suggestion nga ng judge na iyon ay siguro magpahinga siya every week o hindi siya mag-attend the whole time. Pero sabi ng bagong lawyer ni ex-President Duterte na siguro mas malaki pa dyan dapat ang ibigay sa kanya na provision kasi nga suriin ulit daw, sabi ni Attorney Haynes, si kanyang bagong attorney, ang physical at mental na kalagayan ni Tatay Digong. Kasi 82 years old na siya. Meron pa bang point na litisin ng tao kung ito ay mahina na at hindi na masyado nakaka-recognize around him na mga bagay-bagay. So, maganda yan kasi syempre, hindi naman na rin bata ang judge, si Judge Corner. At na-realize din niya ang situation na kinalalagyan ngayon ni ex-President Duterte. Si Tatay Digong nga, hindi na nga talaga rin makatayo. Tuloy-tuloy daw, natutumba nga daw maraming beses na sa kanilang facility. So maganda yan at nare-recognize na siguro nga, baka hindi na siya dapat litisin. May edad na siya. Ipauwi na lang siya sa Pilipinas. Yun talaga ang sanang magandang mangyari. Number 2, ang sabi ni Attorney Harry Roque na magandang nangyayari ngayon sa The Hague ay nakikita ni Judge Corner itong napakadami, over 100, na paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Digong sa kanyang speech na papatayin ko kayo, kayong mga drug addict, kayong mga nagpupush ng droga. Ngayon, sabi ni Judge Corner, kung paulit-ulit yan, parang hindi mo na yan magagamit na evidentiary statements. Kasi paulit-ulit, isa siyang politiko eh. So, ang kanyang plataforma is patayin ang droga o pababain ang instances ng mga drug pushing sa Pilipinas. Kaya ginagamit niya yan as a slogan. Ginuulit niya yan, ginagamit niya yan as parang political campaign. Hindi na siya yung talagang may lagim talaga na ikinadudulot na talagang in-actionan talaga. Kung sabi ni Judge Corner, kung paulit-ulit na sinasabi yan, wala na masyadong impact yan. Political statements na lang yan. Hindi talaga yung totoong crime against humanity ng mga statements. Pakinggan natin guys si Attorney Harry Roque sa kanyang statements tungkol dito, no? Sa kanyang assessment sa nangyayari ngayon kay Tatay Digong. On that part na yung mga salita ni Tatay Digong ay na-recognize ng judge na walang effect. Ang pangalawang mabuting balita ay yung obserbasyon nitong si Judge Croner na napakadami namang beses na i-offer into evidence yung mga pananalita ni Tatay Digong. Mahigit 122 daw ang mga pagkakataon na sinasabi ni Tatay Digong na papatayin ko kayo mga biktima ng drug war. Ang sabi nga nung judge, kinakailangan pa bang i-offer yan? So ano pong indikasyon yan? Ang indikasyon niya na hindi niya masyado binibigyan ng halaga yung mga salita kasi politiko si Tatay Digong. Salitang politiko talaga yung mga bagay-bagay na yan. Bakit? Talaga namang ang pangako niya, lalabanan ng kriminalidad. Pero lalabanan ng kriminalidad sa konteksto na siya ay naging piskal, tagapagpatupad ng batas. Ibig sabihin, ang labanan within the rule of law at hindi naman sinasabi na baliwalain ng batas. No? So sa akin, good news din yan kasi kinikilala nitong presiding judge ni Tatay Digong na kahit ilang beses pa ulit-ulitin ni Tatay Digong yung mga ganyang salita na papatayin niya ang mga nanunulak ng pinagbabawal na droga, yan ay salita lamang. At kinakailangan na ipakita talaga yung intensyon na talagang patayin or gawin yung sinasabi niyang pagpatay at hindi lang mga pananalita. Kaya nga, nagsabi siya, bakit pa baka kinakailangan na tanggapin into evidence yung mga yan na napakadaming beses naman pinapaulit-ulit na. Baka wala na nga yung evidentiary value kasi halatang-halata na salitang politiko lang yan. Ayan guys, so maganda yan kasi
ito kasing mga nagsampa ng kaso sa kanya sa Trillanes, mga human rights group, ginagamit lang ebidensya yung mga salita ni Tatay Digong. Ngayon, ganun naman talagang expression ni Rodrigo Duterte, yung mga ganyang mga matatalim na salita. Siyempre, para pananakot yan. Yan tinatawag natin mga deterrent words ba? They have more connotative value, mga figurative language, mga exaggeration, hyperbolic, yung kanyang mga effects, rather than directly doing that kind of thing. Kaya it's good na naintindihan ng isang judge yan, ni Judge Corner, na hindi na yan siya magandang gamiting evidentiary material o evidence para sa kaso nila kay Tatay Digong. So, pataas ng pataas ang status na makabalik na si Tatay Digong. We're slowly climbing up to that. Pataas ng pataas ang expectation natin na hahantong ito sa kabutihan o kagandahan ang kaso ni Tatay Digong sa The Hague. So, standby lang tayo mga kaibigan tungkol sa takbo ng kasong ito kay Tatay Digong, and we'll just keep on praying as well. Kasi hindi siya murderer, siya isang magandang presidente, mabuting presidente na maraming nagawa sa ating bayan. Nami-misunderstood siya ngayon. Kasi mayroon silang mga political agenda against sa kanya. Sino man nagpadala sa kanya doon na mayroong mga balak na pang cover up para ma-divert ang attention ng mga tao kay Tatay Digong sa halip na sa kanila. So, nandyan yan. Guys, mga timang talaga itong nag-kidnap kay Rodrigo Duterte, no? Hindi man lang nila binigyan si Tatay Digong ng papeles kung bakit nila ipinunta doon sa The Hague. Ito tuloy yung bagong judge niya na nag-handle ng case niya ay nagtataka, saan bang papeles ang taong ito? Ba't nandito ito sa atin? Saan ba ang papeles mula sa Pilipinas na napag-desisyonan siya ng korte sa Pilipinas bago siya ipinadala sa atin? Ito nga guys, yung bagong judge ng kaso ni Rodrigo Duterte na si Judge Joanna Corner is asking for the paperwork. Where is the decision of any court system in the Philippines to have written to us to say that Duterte is being transferred to you and you look after him now? Wala eh. Ganun kasi dapat ang agreement natin noon, nung member pa tayo ng ICC sa Rome Statute, na dapat ang agreement dyan is ang ICC, ang papel niya sa ating court system ay last resort or complementary court lang. Kung hindi siya malitis sa Pilipinas sa kasong iyan, then dalhin siya The Hague. Eh ngayon nga, wala nga siyang decision paper mula sa any court system sa Philippines kung bakit nasa Hague siya, itong judge na to. Siguro, ang matanda nagtataka, what the hell? Why? What are we doing with this man here? Why are we putting him locking him up here? Nagkakasakit si Duterte, pinapadala sa hospital, gumagasto tayo sa kanya. Eh wala naman pala yung legitimate reason na nandito siya. Eh, paano? Kinidnap siya. So, ayan, lumalabas ng baho nyo. Mga tao kayo. Mga tanga kayo. Kinidnap niyo si ex-President Duterte para dalhin doon sa The Hague. Hindi lang man ninyo pinaalam sa system doon, sa tribunal doon, kung bakit nandun siya. Meron ba siyang paalam na statement mula sa court sa Philippines? Wala. So, kung nag-ooperate lang sila sa ICC on that level na dahil may agreement sila kay Trillanes o nabayaran sila ni Trillanes, 2 million nga daw ayon sa mga Marines, then they are in big trouble. They are in hot water at the moment. Kung ang ICC nagsimula ng kanyang official questioning, prosecution, tiningnan niya mga ebidensya, eh wala naman palang proper procedure na nangyari, ang pagpapadala nyo doon, hala, managot yung mga lawyers doon sa ICC, pati ng mga contacts nila sa Pilipinas. Meron pang isang post na nagsabi na saan dito ang mga kompletong ebidensya. Nangangalap pa nga sila daw ng ebidensya. Mga timang talaga. So guys, ang kabulukan ninyo, ang kabubuhan ninyo, ang siyang magpapahamak sa inyo. Kayo rin mismo, kasi mga bulok kayo, dinala nyo si Rodrigo Duterte doon na wala man lang decision mula sa korte, any court system sa Pilipinas. Mga ugok kayo. Si Marcos na ang bubo niyan eh. Alam ko si Marcos ang utak niyan eh. Siguro sinabihan niya, dalhin niya talaga doon, dalhin niya talaga yan doon. Eh paano, bubo si Marcos? O yung kabubuhan niya, ang siya magpapalugmok sa kanya. Yun na nga yung statement ko simulat sa poll. Ang kabubuhan ni Marcos, yan ang magpapahamak sa sarili niya. Na mo ngayon, lumalabas ang baho. So this could be the reason
that President Rodrigo Duterte will be brought home soon.